Mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Malyares Garden. Ituturo ko naman po sa inyo ngayon yung pag-ICU ng mga bougainvillea natin. Kagaya dito sa akin, ay na-ICU ko na yan. Yan ay ituturo ko sa inyo kasi marami nagko-comment sa akin na namamatay daw yung mga ina-ICU nila. Panuorin nyo maigi para matutunan ninyo yung mga ginagawa ko dito. Tuturo ko sa inyo maigi. Tara, kuha tayo ng cuttings. Kuha tayo ng mga cuttings dito sa mga bougainvillea ko. Unahin natin dito sa variegated. Kaya ganyan lang kahaba. Kuha naman tayo dito sa sa red. Opal flame to. O ayan, ganyan sa kahaba. Kuha tayo ng 6. Dito naman tayo. Kuha naman tayo dito sa magic ice cream. O ayan, ganyan lang sa kahaba. O, tatlo na. Kuha naman tayo dito sa silver red. Ito na, kaya natin. Okay, 4 na. Kuha na tayo dito sa yellow. Sa Junda yellow. O, 5 na. Isa pa. Kuha pa tayo dito. Magandang sanga dito. O, ito na. Pangalan nito? Nescafe. Nescafe. O, tara, ito itatanim natin. 6. Piraso. Yung mga nakuha nating cuttings. Ayan, maliliit lang ano. Tuturo ko sa inyo maigi para basta ba ng truck na yun. Para matutunan nyo. Tanggalin lang natin dito sa may puno. Linisan natin. Kukuha lang tayo ng mga 6 to 7 inches na ang haba niya. Bayaan lang natin na may dahon. Tanggalin lang natin yung mga parang tinik niya. Tsaka yung pinagbulaklakan. Wala tayo ng ganyang kahaba. Oh. Ganyan lang kahaba. Nasa opal flame. Ito, linisan natin yung ibabaw natin sa sa lupa mamaya. Kaya ganyan lang, pwede na yan. Sa silver red. Babayan lang natin na may dahon. Tanggalin natin yung dulo. Ganyan. Ito yung pagtataniman natin, niripat ko na. Rice hull to na may halo na sandy soil, may lupa na halo na garden soil. Ganito lang siya kabulok ko. Rice hull. 6 ito kasi 6 ang kasya sa isang supot na ganito. Pag ICU-han natin, ikaw na maginawa ko dyan. Ang karga niyan, bawat isa niyan, 6. Ang lahat na yan. Ganito lang natin itatanim lang natin ng ganito. Simple lang. Dapat huwag lang yung muuga.
Tanggalin lang natin ito. Yung pinagbulaklakan kasi, madaling malanta yun. Huwag niya na isasama. Maghahawa pa siya ng bulok. Magka na bulok. Wala tayong gagamitin na kahit ano na pampaugat. Ganyan lang, wala tayong gagamitin. Pagkatapos natin na maitanim na ganyan, didiligan lang natin agad ng stock. Didiligan natin ng todo-todo, yung basa, basang-basa siya. Kasi intensyon natin yon, kaya natin diniligan siya ng gusto. Lahat ng parts nung nung risal na yan, dapat basa siyang lahat. Ngayon, hihintayin natin siyang matuyo. Yung wala na sobrang tubig, hintayin natin siyang matuyo bago natin ilalagay sa plastic sa ICU. Hintayin muna natin. O eto, tuyo na. Wala nang tumutulo. Hintayin nyo na gano'n, yung wala na siyang tutulo doon sa ilalim niya. Sa butas ng pinaka-plastic. Ngayon kukuha kayo ng yung roll bag ito, nabibili sa palengke, lagay ng mga gulay. Dito ako nag-ICU. Yung lahat ng mga nandyan, ganito. Madali siyang magbuhay pagka ganito. Kaya ganyan nyo lang. Saktong-sakto yung 6 dito. Pwesto lang natin yung 6. Ganyan. Dalawa pa. Dito tataas. Harap natin sa loob yung mga nakayuko. Pagkagang laog. Ganyan. Taas natin. Tingnan natin kung tama yung pagkakalagay. Madali siyang buhatin. Ayusin ko muna. Dapat kasi walang nabubuwal May nabuwal dito. Dapat nabubuhat ka ng tayo. Ayan, okay na, di ba? Patingnan natin sa loob ngayon. Pantay na siya. Ayan. Ganyan, lalagay nyo ng ganyan. Tara, lalagyan natin ng tulos dito. Tutusok natin sa isang pot. Ganyan. Panurin nyo maigi para makabuhay kayo. Ganyan, simple lang. Ngayon, tatalian natin dito. Yung walang singaw. Kuha tayo ng panali. Talian lang natin. Kaya ganyan lang. After 15 days, ay kinabukasan pala yan, maghahamog siya ng ganito. Ganito siya, maghahamog siya. Ganyan ang hamog niya. Pag hindi naghamog, mali yung pagkakagawa nyo. Dapat maghamog siya ng ganyan. Yan, hindi nyo nadidiligan yan. Hanggang sa mabuhay, hindi nyo nadidiligan. May tubig na sa loob. Ito ang bubuhay sa kanya, yung mga hamog na yan, yung moist na yan. Nakita nyo, green na green yung nasa loob ng mga dahon. Ayan. Yung pagpapasingaw, yung doon kayo maraming yung mga nagko-comment sa akin, doon kayo nabubuhay nyo, sinasabi nyo, pagka tinanggal ninyo, nalalanta. Ganito lang ang gagawin ninyo.
Pagka may ugat na, 15 days, kunyari ganito, 15 to 20 days. Tingnan nyo sa loob. Kunyari, buksan nyo ito. Mag-check kayo sa 15 to 20 days. Titingnan nyo kung may ugat. Basta may nakita kayo na ugat na kahit na maliit o mahaba, kuha tayo ng dalawa. Kaya kung nari ganito, ito mahaba ugat, ano? Kasi lalabas doon sa pinaka butas ng mga pot. Pagka ganitong plastic ang ginamit nyo, yung black. Kasi pagka black, hindi nyo makikita, di ba? Hihintayin natin lumabas. Ayan, may ugat siya. Oh. Itong isa may ugat din, pero maliit. Ayun, oh. Ayan yung white na yan, ugat na yan. Mas nauna ito, mas mahaba ugat. Hindi, may ugat din dito. Ayun na malaki. Ayun. Yan, 20 days na yan. Kasi kung 15 days, tinignan nyo, may maliliit, meron pang wala. Paabutin nyo ng 20 days, mag-uugat na silang lahat. Saka nyo ngayon, ito gaganito ang gagawin nyo. Pag nakita nyo, 20 days may ugat na. Ano? Isoli ninyo yung pagkakatali. Ganyan. Huwag nyo munang bubuksan, mamamatay talaga. Huwag nyo nang tatanggalin muna sa plastic. Malalanta talaga. Ang gagawin nyo lang, bubutasan nyo lang ng maliit. Nakita nyo ito may butas. Ayan o. Ayan yung butas niya o. Kasi may ugat na siya. Napansin nyo, nabawasan na yung hamog niya. Kasi pag binutasan nyo, magbabawas siya ng hamog. Ito walang butas din yun, dami niyang hamog oh. Pero ito nagdadry na yung hamog niya kasi may nahahangina na siya. Pagka nyari, binutasan nyo ngayon, parang kayo ng 2 araw, 3 araw, palakihin nyo yung butas. Saan yung butas natin? Kanina. Ayun, kunyari, ito yung butas. Ayan o. Ito yung butas. Pwede na naman kayo magbutas dito. Yung maliit uli. Ayan, ganyan kalaki. Lagi nyo dadagdagan hanggang sa makasingaw lahat yung hamog niya sa loob. Hanggang sa matuyo siya. Mapapansin nyo yun. Hanggang sa malaki na yung butas, sanay na siya sa hangin. Pwede nyo nang tanggalin. Pag tinanggal naman namin, dali kayo dito. Lapitan natin. Kinukulong muna namin dyan. Ayan yung mga bagong tanggal. Oh. Hinihintay namin makarecover ng husto. Pagka nakarecover na siya ng husto, ipapainit naman namin ng konti dito. Tagay dito. Ito na sinasanay na namin dito sa init. Ito na siya. Yung galing doon sa kinukulong-kulong doon. Ito na siya. Medyo nainita na dito. Pero may konti-konti pang puno siya. Lililim pa siya ng konti-konti. Kasi kailan lang kami nag-umpisa na magbuhay. Kasi sobrang mainit nung mga nakarang buwan. Kaya bago pa lang kami nagbubuhay. Kaya konti pa lang yung nagbubuhay na yan. Lang gagawin nyo para makabuhay kayo ng bougainvillea cottage. Madali lang, basta masundan nyo lang. Panoorin nyo lang ng buo yung video ko na yun. Yun lang gagawin niyo, wala nang iba. Gayahin nyo lahat yun, sigurado makakabuhay kayo. Ang paglalagay nyo naman, lilim. Lilim pero maliwanag. Hindi yung lilim na lilim.
Maliwanag siya. Ayan, net lang yung mga iba net. Matututunan nyo na yan, yung kung paano magbuhay ng mga bougainvillea. Ayan, sa amin na yan binibiro mo ilang supot yan. Ang laman yan, 6 na supot bawat na isa. Marami yan. Baka makabuhay kami ng 90% yan o 80%. Di ba? Ang dami yan. Hanggang dito na lang. Sana matutunan ninyo. Maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Na-video ko yan kasi maraming mga comment sa akin. Nabasa ko kanina umaga na yan yung mga tinatanong. Sabi ko, video ko na lang para matutunan nyo ng gusto. Kasi may video ako dati. Mahahanapin nyo pa. O edi ito, mag-videoin ko na actual na talaga na. Pero yung dati, ganun din. Halos parehas lang. Mas maganda din naka-video pa ako, di ba? Dito na lang at maraming salamat. Yung mga bago pala sa channel ko, pag nagustuhan niyo yung video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye bye!